Mustang magandang araw po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. So sa umagang ito mga ka-farmers ay mag-a-update lang po tayo no, sa ating tanim na talong na binagyo mga ka-farmers at maraming hindi nakapag-survive. So ngayon mga ka-farmers, ito na po no, pinapadala na natin ng tiller sa gitna. Yan, maagang nag-umpisa ang ating tauhan. So yan, papalinisan natin to mga ka-farmers ang linya nito dahil yung talong natin ay nag-umpisa na itong may bunga no. Sana nga ang bunga nito ay walang ano sa uod kasi yan, parang 3 days pa lang ito nabalikan natin na pag-spray, yung napansin natin na maganda-ganda na ang panahon. So minit na mga ka-farmers pangatong araw ngayon dahil ang init ay malakas tapos may hangin. Mabilis lang po medyo natuyo no ang ating pinapatiler sa ating tauhan. So ngayon ayan maaga siya nagtitiler. So mamaya siguro magpapadilig na po tayo din ng fertilizer mga ka-farmers dahil ano na po ang ating tanim no, para nalilipasan na po ng fertilizer. So yung mga tao natin nagpahinga pa saglit kasi nagpapa-spray po tayo sa ating survivor na ampalaya ng fungicide mga ka-farmers, para yung bunga niya ay kung meron man tayong mga sinatawag na nagkakakraking o pumutok mga ka-farmers, konti lang kasi dilaw na lahat mga ka-farmers ang ating ampalaya. So kahapon nakapag-harvest pa tayo din no, ng 2 tonelada kapin sa pangsiyam. So asahan natin ang susunod mga ka-farmers pang 10, marami pa din tayong mapipitas dyan. So ngayon dito tayo sa ating taniman ng talong mag-update. So bukas siguro mamaya at saka bukas maumpisa na siguro din ang paglinis ng linya. So madali lang to mga ka-farmers kasi ang sagbot ay parang ganito lang madali lang itong linisin. So ngayon ang ating ginagawa ay pinadaanan lang po muna namin sa tiller. So hindi yung nasa linya, ang gagawin natin dyan mga ka-farmers ay ano po, bubunutin ang damo no? Papagagamasan natin kasi marami naman po tayong tao. Siguro yung ganito kaluwang na taniman, mga 2 araw tapos na ito mga ka-farmers. So may 14 tayo na tao na magagamas din so pagbalik 2 linya ang matapos bawat isa nasa 28 na. So ganyan mga ka-farmers na ano ang ano nila. So yung tiller natin din ibanda, nahihirapan mga ka-farmers no, makakatakbo kasi maputik pa din no. So dami ang napinsala no sa ating talong. Nasa mga 1,000 ka puno. So ayos lang yun mga ka-farmers, wala tayong magagawa. Kasi napakadaming damo. So sayang naman mga ka-farmers kung hindi natin to isalba kasi napakaganda ang presyo sa gulay ngayon. Ito, daming napinsala. Patay ang mga puno sa talong din banda. Hindi sila naka-survive. Pwede ito mga ka-farmers, gawin natin huhulipan lang. Yung talong na ito mga ka-farmers kita nyo kung gaano kadaming bulaklak. Kaya nga pinapatiller natin ang gitna.
So linya, ang yung linya mga ka-farmers, yun ang ating gagamasan, no? O bubunutin ang damo. So yung talong natin may mga pa isa-isang bunga na ito, oh. Yan. So aabot pa to mga ka-farmers, no, sa magandang presyo. Alam nyo ba mga ka-farmers magkano ang presyo ngayon sa talong? 170, sa ampalaya 15 to 160. So kung quality ang talong mo mga ka-farmers, ano pa, 1.8 pa, no? So ganyan kaganda mga ka-farmers ang update sa presyo sa talong ngayon. So yung damo sa ating talungan mga ka-farmers, ang bilis lang tumangkad, oh. So yan, daming namatay. So okay lang yan mga ka-farmers, kasi sinabi ko na sa inyo, kung marami mang napinsala kung tanim na talong, marami pa ding natitira. So yung tira mga ka-farmers, alagaan ko to kasi alam ko po na kaya pa itong mag-recover sa gasto ko dito. So kung hindi po umulan ng todo o ulan ng malakas, hindi po siguro gumanda ang presyo. So hindi ako makakaranas ng tag 100 kape na kilo sa ampalaya talong mga ka-farmers. So ang talong natin kahapon mga ka-farmers, medyo ano po, hindi po pumasok sa standard, quality standard dahil may putok na po mga ka-farmers. Pero ayos naman po kasi mahal naman po, 100 naman po kape ng kilo. So ang maganda kahapon mga ka-farmers, pumalo no sa 150 ang kilo. And then sa talong naman 170 yung maganda, yung quality. Pero pag halimbawa ang talong nyo matandang puno na, katulad sa akin 1.5 lang. So yung 150 mga ka-farmers per kilo, malaking bagay na po. Pagbaba lang mga ka-farmers, wala na, sold na diretso. And then ang ampalaya natin ay dahil marami, nakapag-harvest pa tayo na malapit na 2 tonelada. Ayan, hindi diretso na ubos. Pero marami pang nagtawag kay madam nakukuha sa ating ampalaya. Yan, may tama na sa putchot buril mga ka-farmers, oh. Yan. Kaya ngayon nagpapa-spray tayo nung nakang araw ng gold. And then follow up tayo ulit din mga ka-farmers ng insecticide. So 2 araw lang ang ating target din sa paglinis. Basta magtuloy-tuloy ang init ngayon at bukas. So bukas mga ka-farmers, kung hindi makapag-umpisa mamaya dahil magdilig pa naman ng fertilizer din, baka ano po, sa susunod na araw. Yan, marami ng ano sa putchot borer mga ka-farmers kasi hindi tayo nakapag-spray dahil sa sunod-sunod ng mga pag-ulan. Hindi nakapag-spray ng insecticide kasi sayang pag mahuhugasan. Nakapag-spray na tayo bago pa lang yung gold. So, maraming napinsala mga ka-farmers, oh. Ito wala na to hanggang doon sa nagtraktor, doon sa may Chico. Yan, maluwang-luwang, hanggang dyan. Kaya sabi ko 50% no ang na-damage o napinsala sa bagyo. Buti na lang dito banda maganda. So, madali lang tong gamasan mga ka-farmers kasi marami naman po tayong tauhan. So yung tao natin sa farm 1 pwede natin to dalhin din para ito mapatulungan ang paglinis. Ano, daming pinsala dyan, no? Ang ganda pa naman nating talong, malaki. Estimate ko mga ka-farmers, mga 5 days o ano, mga 1 linggo simula ngayon may mamaharvest na tayo din ng mga talong. Yan, napakadaming bulak sa ating talong. Kaya magpapadilig na tayo ng fertilizer mamaya. So dito napakaganda. Kung hindi to na bagyo mga ka-farmers, napakagandang tanim to na talong. Yan, tingnan yung hindi napinsala.
Napakaganda po, no, ang kanyang tubo. Yan ang sinasabi ko, na laban lang. Wala tayong magagawa dahil binagyo naman po tayo. Tuwang-tuwa na ako mga ka-farmers dahil may mga paisa-isang bunga na po tayong nakikita. So ito na, isprayan na. So malinis na ang talbos uli. Pag ito ay ano naman ka-farmers, matatabasan, maganda na tong tingnan. So ang gitna ipa-tailor, ang nasa linya ipaano mga ka-farmers, gamas natin sa mga tao natin, ipapabunot natin yung mga damo. Yan. Kung pwede lang no mga ka-farmers, yung natira doon ilipat din or dini ba ilipat doon para magtanim na tayo uli kung pwede lang. So hindi na yan pwede mga ka-farmers kasi mamamatay yon. So yun po ano ang mga gagawin natin din. So nagawa lang ako ng video para ipapasilip ko po sa inyo kasi alam kong marami kayong nakaabang sa mga update natin, lalo na sa mga tanim natin na talong na napinsala. So yung hindi nalubog sa tubig ulan ng puno kasi dahilig mataas ng konti compare doon banda, maganda siya kahit full year lang ang in-spray, wala nang ano kasi sayang mahugasan, mahal ang mga insecticide. So nakapag-survive pa din po, no? At nakabulak pa, and then may dala-dala na itong isa-isang bunga. So yung pinapa-spray natin kahapon, Green Acres at saka Gold sa ating talong. So wala pang fungicide. Kung uminit mamaya mga ka-farmers o maghapon ba, konti na lang matitira siguro din baka abot dyan banda. Ayan, napakakapal po ang damo sa mga hindi nalilinisan. Ang daming damage. Konti na lang tira sa talong. Normal naman mga ka-farmers, no, ang mga ganito. Hindi lang to isang beses nangyari sa akin, marami na. Kaya nga sa mga ganitong pangyayari mga ka-farmers, sanay na po ako. So nakakalungkot man pero wala man tayong magagawa, wala tayong masisisi. Kaya sabi ko sa sarili ko, tatanggapin natin kung ano mang ibinigay sa atin. Sino mang sisihin natin, wala naman. Ayan mga ka-farmers, wala damo, wala na itong talong. Napakabait ang tao ko, hindi pa niya inaararo. Okay, so sa yung lahat hanggang dito na lang po. Maraming salamat, bye bye and God bless. So pinapatiler na natin mga ka-farmers kasi yung natitira, yan ang ating alagaan. Kaya pa itong mag-survive sa ano po, panahon natin na palaging naulan. So blessed din tayo mga ka-farmers kahit palagi tayong inuulan, may mga natitira pa man kaysa mga kaibigan nating farmers iba't ibang lugar, no? Sa Bukidnon wala na daw silang ulan, mag-3 linggo na. So lanta na ang mga pananim nila. Sa atin, sobra ang mga pag-ulan kaya malaki o maraming mga tanim nating napinsala. Hindi lang ang ating talong, ang ating ampalaya,
kamatis, bell pepper, sigang, pipino, sitaw. Nakaranas ng pagbaha sa tubig ulan. Okay, so yun na siguro. Hanggang dito na lang po. Bye bye and God bless.